Okay, so nagkaroon ng emergency press conference about the danger of nuclear war is real and must be stopped. June 12, 2024 sa Washington, D.C. Alright? So, pinost na yan lahat. Pinost ni SAS, pinost ni lahat kayo, halos pinost yun na yan. At yun ang pag-uusapan natin kung ano bang ibig sabihin nung isa sa mga speaker doon na sinasabi niyang, we don't like you Filipinos. Okay? Ipinaliwanag niya doon na wala talagang patutunguhan ang ating bansa kapag tayo ay makipag-bratatatatat. Yung speaker na nagsalita siya, sabi niya nga, is na during, I think after 1986, nung na-jogsak na itong si Marcos Sr., ay pumunta siya sa Pilipinas at na-deploy siya as platoon commander sa Subic. So ngayon mga palangga, so kinikwento niya yung na walang kahinatnan itong pagkikipagbanggaan natin sa China dahil nga sabi niya mismo yung bansa namin na US citizen siya eh. Yung lalaki nagsasalita. Okay? So, sinasabi niya doon sa atin, mga kababayan, sa speech na yon, na very powerful, na ang bansa ko, ang bansa niyang Amerika, ay walang kakayanan para isustain yung conflict o yung kaguluhan o yung bratatatatat. Right? Hindi tayo, sabi niya, hindi tayo mananalo. Okay, hindi tayo mananalo sa bratatatatat. 'Di ba? Sa South China Sea. At ang sinasabi itong speaker na ito na walang ibang solusyon kundi ang makipagkonsundo tayo sa ating kapitbahay, which is China. Kasi even ang bansa ko dito, at sabi niya, ang US ay hindi rin mananalo sa China. Kaya tayo ang ginagamit as pawn, as tool para tayo mga tao-tao, ay kayo pala, hindi ako, di ba? Mga tao-tauhan dyan sa Pilipinas para makipagbang-bang-bang sa, o makipagbratatatatat sa China. Kaya di ba sabi niya, I think, wake up Filipinos, parang ganon, di ba? Mag-isip-isip kayo at walang kayong kapupulutan. At sabi niya, ito ay kahinatnan. Ito ay recipe, sabi niya, ng disaster. Yung nangyayari ngayon sa atin. Pero etong mga baliktad ang jutak, gustong-gustong makipag-away sa China. Okay? Alam ko na maraming mga nagsasabi na dapat lang, di ba? Yung mga vangag na dapat ay itayo natin yung ating bandila. Sabi ko ako, talagang matatapang itong mga bangag na ito. Gusto pala nila makipagbratatatatat, hindi pumunta na sila ngayon. Bakit hindi pa nila gawin? Pero itong isang Amerikanong kababayan ko, okay, na nagsalita, na dapat tayo daw o kayo daw dyan na mga palangga sa Pilipinas ay magising kayo at maintindihan ninyo na hindi kayo mananalo dyan dahil yung mga kaganapan na ginagawa ni Kuting ay recipe ng inyong kagurguran. Magugurgur kayo sa inyong laban na hindi naman ninyo laban. At marami na po mga speakers ang nagsasalita about this, but kailangan ninyong isalaksak sa inyong mga isipan. Ang sabi nga niya na hindi nyo kaibigan ang Amerika. Sabi niya, we don't like you. Katulad ng Ukrainian people. Nakita nyo naman ang nangyayari sa kanila. Thousands of nagurgur. Kung matino ang presidente ninyong bangag, never ever siyang mag-i-engage o magpo-provoke o magtapang-tapangan dahil unang-una yung itlog niya kasi laki lang naman ng butikiyan at walang backbone at hinahampas-hampas sino jombag-jombag nga na sa kanyang asawang Bartek, di ba? Wala talaga yung kakayahan si Marcos Jr. Siya isang tau-tauhan ay tatango-tango under desire. Ngayon gusto kayong malagas lahat. Kaya nga sabi ko, men and women in uniform, people of the Philippines,
Kung gusto nyong malagas, di patuloy nyong suportahan si Marcos Jr., palakpakan ninyo. Tapos magsigaw-sigaw kayo na kailangan bratatatatin nyo na yung China dyan. Unahan nyo na, total matapang kayo putaragis. Kung ako maggaganyan matapang, hindi na ako magsasalita, uunahan ko na. Hindi na ako magpa-press-con. Alertuhin ko na lahat ng mga brusko kong mga gwardiya sibil. Lahat kayo mga brusko, pa-alertuhin ko na kayo. Wala nang dak sa social media or press-con. Di ba? Ganon ang tunay na labanan. Kung gusto mong manalo sa baratatatat, walang press-con na magtapang-tapangan. Ganito, ganyan. Kapag may dyan, na may nasakta na ating isang mangingisda, ito ay udyat na talagang hindi natin dapat palagpasin ang gagawin ng China, mga dadadadada. Gusto din palang dikuting makipagbangbang. Sabi ko nga, hindi na dapat ito nagdadadadakdak ng kung ano-ano. Kung talagang matapang ang gobyernong bangag na ito. Kaya sabi ng speaker, di ba, hindi daw ninyo kaibigan kami. Di ba, alam niyo, nag-vlog ako dito. Sabi ko, ito lang yan. Kung ako ay hindi ipinanganak sa Pilipinas, kumbaga, spoken dollar talaga ako since birth. Well, spoken, matigas Mandela ni Inday kasi. Since birth, matigas talaga ang dila ko, mga palangga. So, ganun pa man, kung ako ay ipinanganak dito, advantage yun sa akin. Imagine mo, as an American citizen, lahat, kung nyari, matuloy yung bang-bang-bang o bratatatatat na gusto ni Kuting at nakahimlay na kayong lahat, ano yung magiging ending? Kukunin namin yung iyong resources. Diba? Kunin namin ang inyong tanging yaman. At sino magbe-benefit niyan? Kami. Dito, kung nangyari ako isang puting-puti, powder. Diba? Advantage yun sa akin. Pero again, ako as supporter ng world peace, diba? Parang beauty queen lang, ayaw natin nang magkaroon ng bratatatatat. Dapat natuto na tayo sa ating history, kahit naman ng World War II, may naidulot ba sa atin, sa buong mundo? Di ba ilang daang libo ang mga na torjak at na tsugi? Di ba? Pero gusto tayo ngayon, isa lang dyan sa bratatatatat na yan, sa laban na yan na hindi naman sa atin. Sabi nga ng speaker, is libo-libo. I don't know kung anong statistics, daang libo na ba ang namatay sa Ukraine? Sabi niya pa nga, kung kaibigan daw na, sabi niya, kung kaibigan kayo namin ng Amerika, sabi niya, hindi namin nahayaang isasalang kayo sa kaguluhan na yan kasi mabratatat, nahihimlay talaga kayo ng bonggang-bongga dyan. Magugurgur talaga kayo. So yan ang pag-isip-isipan ninyo, mga palangga. Kasi wala ngang mananalo sa kaguluhan, sa bratatatatat. Kahit naman sa kaguluhan ng magjowa at ng magkapitbahay, wala pong nananalo sa away. Ang pinaka-importante, maging mahinahon, mag-usap-usap, pagkasunduan ang mga bagay-bagay at iset aside muna ang mga pwedeng mangyari kasi hindi na ito jitakan or tabak or something Sisihutin mo lang to. 'Di ba? Lalanghapin mo lang. Parang si Kuting, lumangalanghap ng pulburon. O buti sana kung yung buong pamilya niya ang unang makalanghap nung ibabato sa ating powdery smoking substance. 'Di ba? Kung sila ang unang lalanghap, ang mga kongresista, senador, yung mga kawatan sa bayan, edi okay. Silang unang lumanghap sarap para matikman nila ang magupit ng gusto nilang bratatatatat, mga palangga. Sisirain lang ang bansang Pilipinas. Paulit-ulit kung sinabi sa inyo na ano ang magiging impact nito. Hindi lahat ng bagay ay matapang ka. Diba? Hindi lahat pinaiiral yung angas mo. Lalo na kung kasing laki ng butike yung betlog ni Kuting na wala namang backbone. Kaso nga, tatango-tango na parang tando-tando dahil wala naman talaga siyang ibubuga. Wala ngang ibubuga kay Lisa, sinojombag nga How much more? Sa gyera pa?
Ito ay magbibigay lang sa inyo ng lalo ng kahirapan, kagurguran, kasakitan. Sabi ko nga, do you think kaya ninyo na kapag nalanghap ninyo, yung impact nito, yung aftermath na tinatawag? Kaya sabi ko, sige lang. Kung ayaw nyo pang tumindig, ayaw nyo lumabas sa bahay ninyo, gusto nyo langhapin yung smoking, Grace, ano ba itsura ng Nook? Yung niya, usok niya, gray, whatever. Gusto nyo langhapin yan, edi sige. Paulit-ulit mga palangga na sinasabi ng speaker, sinampal kayo ng bonggang-bongga doon sa kanyang speech niya, we don't like you. Diba? Kasi sabi niya, kung gusto namin kayo, bakit namin kayo, bakit ginagawa to sa inyo? So definitely, ginagamit lang, sabi pa nga niya, we are using you. Ginagamit lang namin kayo as a tool. Diba? Para kayo dyan mga aso na, pag sinabi mong sit, sit. Pag sinabi mong langhap ka ng pulburon o ng, yun na nga, yung makakagurgur sa'yo. Buti sana kung pulburon lang. Dahil medyo matagal-tagal ang buhay mo, katulad ni Marcos Jr. Diba? Kung pulburon ang lalanghapin nyo, mag-e-enjoy pa kayo. Tignan mo, nagpa-party-party pa. Pero kung ang lalanghapin nyo ay makakagurgur sa'yo in just split seconds, di good luck sa inyo. Sabi ko nga, kami dito sa Amerika, malayo ang laban. Kumbaga kung magkaroon man ng kaguluhan sa buong sanlibutan, mahuli-huli siguro ang aming, madidelay yung aming, kung magugurgur man kami dito, medyo mahuli-huli kami. Pero mauna kayo dyan. Di ba? Kung napakinggan ninyo yung speech niya, ang sinasabi niya, after namin kayong gamitin, itatapon na lang namin kayo na parang basahan or parang basura. It's the same thing na ginagawa ngayon ni Marcos Jr. sa mga taong sumuporta sa kanya, yung mga tumulong sa kanya, kayo yun. Even na hindi kayo tumulong, Pilipino kayo. Kayo po ay taxpayers at itinapon kayo sa kahirapan. Remember sa survey ngayon, 45% na Pilipino ang nagsabi na hindi nagbago ang kanilang buhay at yung 25% ay lumala. So, ibig sabihin, 20, 60, 70%, di ba? Pag kinumpute mo yan, 70% ang dissatisfied sa nangyayari ngayon. At ang sabi ng 30% daw, bumuti ang kanilang buhay. Sino yung mga 30% yun? Yun yung mga kawatan sa gobyerno na mga nakakuha ng proyekto. Yung katulad nila, FLTC, Francis Chua, yung mga kongresista, yung mga kontraktor, sila Jelay, yan. Yang mga kontraktor dyan na kumikita ng limpak-limpak na salapi sa kontrata sa gobyerno. I think yun yung 30%. Yung mga celebrity, yung mga designers na nakakuha ng mga malalaking contract sa gobyerno, yun yung mga nagsasabi siguro na 30% gumanda ang buhay. But kung titignan mo, 45% ang mga Pilipino na nagsabi na sila ay hindi gumanda ang buhay at ang 25% lumala. So ang laki pong porsyento yan. Ilan, let's say 100 million, okay, na house na Pilipino. That's 70 million. See? Ang layo ng agwat, mga kababayan. Kaya kung gusto nyo talaga na maguray-guray kayo ng bonggang-bongga, gusto nyo mong mabrata-tatatat, di go. Sumuporta kayo kay Bangag at kay Liza Tanas na nakikita nyo ng bartik-bartik na sinungaling, sa nuknukan ng sinungaling, di go, go, go. Na kahit na hindi nyo iniisip, Amerikano na mismo ang mga nagsalita. Okay? Na wake up, magising kayo. Kausapin ninyo ang inyong gobyerno na hindi dapat ang Pilipino ay pumasok sa ganyang kaguluhan. Hindi nakikinig. Anong gagawin ninyo? Ang yabang-yabang ng ginayupak na Bangag during the campaign period, isang bahing lang ng China, isang bahing lang, magbahing lang yan, dalawang yan, mabubura tayo sa mapa. Tapos all of a sudden, nagbago ang kanyang isip. So Bangag, o nasusunog na ng pulburon at mayroong vested interest, mga kababayan.
So yun yung sinasabi ng speaker, ng mga speakers actually. Oh, hindi daw even sila sinasabi nila na hindi sila mananalo, kaya ginagawa kayo diyan what? Juto-juto. Kasi syempre, yan ang pinakamalapit, 'di ba? Ang tawag dito, ang Pilipinas. So i-destroy lang ang ating bansa ng bonggang-bongga. Kaya sabi ko, kung gusto niyo ganyan yung future ng mga anak ninyo, na hindi na sila magigising o hindi na nila makita ang ganda, ang sarap ng buhay, kahit, this world is magulo, pero masarap pa rin mabuhay. Pero kung gusto ninyo ang inyong mga anak, ang inyong mga apo, ay hindi na nila makita ang ma-feel ang hanging amihan, ang ganda ng Palawan, ang ganda ng ating mga tanawin dyan, edi go! Ipagpatuloy niyong suportahan ang mga bangag na pulburonik at sinungaling na nang-aagaw ng alak. Harap-harapan, niloloko kayo ni Liza. At siya ang nagpapatakbo ng ating bansang Pilipinas. Kaya paulit-ulit natin sinasabi dito, it's high time for you to speak up, get up. Pumunta kayo sa kalsada dahil ayaw kayong dinggin alang-alang sa inyong mga anak. Pero kung masarap ang buhay nyo, kung kasama kayo dito sa 30% at nag-e-enjoy kayo sa mga kickback sa gobyerno, edi huwag kayo lumabas ng bahay. So nag-e-enjoy kayo At ang mga nag-e-enjoy lang dyan, yung mga contractors, yung mga nagdedegosyo, yung mga artista na dumidikit kay Liza, yung mga smugglers, okay, yung mga kawatan. Bakit? May history ba na tayo ay ginera ng China? Alam mo, both bansa, okay? Ang Pilipinas at ang China, di ba? Maganda ang kanilang ang relasyon pagdating sa ekonomiya. Gusto nga nila makipag-usap Gusto nga nila ng diplomasya. Pero si Kuting, di ba, doon nakaraan, nagsalita yung isang general doon sa Singapore. Ano si Kuting? Nagtapang-tapangan ang julupong. Sabi ko nga sa inyo, wala pong pwedeng solusyon dito sa kaguluhan dyan na gusto nilang gawin sa inyo kundi ang makipagkasundo, mga palangga. Dahil paulit-ulit, marami na pong mga magagaling na nagsasalta about international law, international ek-ek, na hindi mananalo ang Pilipinas sa pakipagbratatatatat. Mauubos ang lahi, ang mga alindog natin kapag kayo ay patuloy na nagpapaniwala dito kay Bangag Jr., mga kababayan. Ano gagawin nyo ngayon? Ipagpatuloy nyo? Ano ang magiging impact? Sinabi ko na to noong mga nakaraang vlog natin. Magtapang-tapangan kayo ngayon, di ba? Kasi hindi nyo na-visualize o hindi nyo na-figure, hindi nyo na isasaksak sa isipan ninyo. Imagine niyo na lang. Sabi ko nga, kung nanonood kayo ng mga documentary during the World War II, pikit niyo yung mga mata niyo, yung mga humandusay, yung mga biktima ng mga nagurgur. Yaan, isipin niyo, isa kayo doon. Baka sakaling magising kayo. Kasi lalanghapin niyo po yun. Yung knock, knock, knock. Okay? Knock, knock, knock. Lalanghapin niyo. At hindi pa kasi ako nakalanghap Hindi ko lang alam, hindi ko na pag-aralan kung ilang seconds bang itatagal ninyo. Minutes ba pag nalanghap nyo yan? I don't know. Baka isang isla mabura o isang bansa mabura. Kasi wala tayong capacity wala tayong kapasidad. Wala nga pambiling bugas. Hindi nga kayo makabili ng 20 pesos per kilo na bigas dahil wala namang 20 pesos per kilo dahil binudol kayo ng kuting tapos gusto nyo pang lumanghap ng nok-nok-nok. May saltik na rin kayo. Bakit? As in, suporta kayo kay Bangag Nakikita nyo ng ginagago na kayo, ng asawa niya, lahat na, paulit-ulit. Araw-araw na lang ito. Kung pwede nga lang, sabi ko, nilunok ko na lang yung gahom na ginpamana sa ako ni Lola, natapos na ito. Diba? Alam niyo yun? Paulit-ulit ko sinabi ko yung gahom. Gahom ng lilipulin ko talaga ito mga ginayupak na ito mga palangga.
So saka sa bratatatat pa, ulit-ulit wala pong panalo. Babagsak ang ekonomiya. Bagsak na nga eh. Wala na nga kayong kinikita eh. Hirap na nga kayo. So magkakaroon ng what? Kaguluhan at displacement. Baka magkahiwa-hiwalay kayo ng inyong, hindi baka, mangyayari talaga to. Kung 5 ang anak mo, hindi mo alam, si Bunso, nandoon na pala, ganyan, gano'n, natsugi na, isa ka na lang, survivor ka, napunta ka sa, what? Bundok ng hibok-hibok? O saan ka saan ka hingi ng refuge? Sa Zimbabwe? O dito sa Amerika? Kailangan mo ng visa. Right? O, di ba yung mga Afghanistan? Di ba nagkaroon ng bang sa kanila? O saan sila ibinato? Kumusta na nga pala yan? Di ba? Issue yan ng December. That was last year, di ba? Na isinekreto nila yan na may mga Afghans na nakarating sa atin. Balikan nga natin yung issue na yan pag-aralan ulit natin. I don't know, may mga Afghans na ba yan? Hindi man sila tinatanggap dito sa bansa kong Amerika. O saan kayo maghanap ng refuge? Sa Zimbabwe? Sa Burundi? Mas mahirap pa sa pinakamahirap? O pag-isip-isipan nyo yan, mga palangga. Kasi etong ginagawa nila na isasalang kayo sa bratatatat, hindi lang ito makikipagsuntukan ka ng bonggang-bongga, ay, nanalo na ako, tapos na, o bangon ka uli. Hindi ganun. Once sa malanghap mo, it is total destruction. Hindi lang ang buhay mo, kundi ang iyong bansa. Ano yung madidistract? Siyempre, yung ating mga historical buildings. Ang inyong mga bahay, lahat. Gurgur kayong lahat. At again, makaligtas ka man, okay? Makaligtas ka man kunyari, napilay-pilay ka ng bongga-bongga, nakatakas ka. Sa tingin nyo ba, doon na lang matatapos yun? Magkakaroon ng mga contamination in what? Ang tubig. Siyempre, may mga nuk-nuk-nuk. Makakainom ka ba? Nakaligtas ka nga. Yung tubig mo, contaminated. Dedo ka rin. Diba? Yun ang pag-iisipan ninyo. Paulit-ulit na lang. Pero kayo, kuting-kuting pa rin kayo. Yung mga dilawan, mga pinklawan, mga iskuan, lahat kayo, ayaw ko, nasan kayo? Sarado ba talaga utak ninyo? This is not about type, Hindi po ito'y politikang usapan. Ang usapan dito, kung paano nyo patitigilin si Bangag at ang kanyang asawang nanghaharbat ng alak. Yan ang inyong pag-isipan. Hindi dahil galit kayo kay Duterte, hindi na kayo kumikibo. Kahit na nagpapanalo ng loto at maya-maya, ayan, 33 million during the araw ng kalayaan ng mga taksil. Diba? At hindi po pag natapos ang gyera ay tapos na. Yung traumatic effect. Kaya nga meron mga Holocaust survivor, remember? Nung World War II, may mga clients kami na Holocaust survivors. And I'll tell you something, mga palangga. Nagkaroon kami ng mga clients in the, I think, 5 years ago. May mga nightmare sila, nandoon pa rin kahit matatanda na sila. Nood kayo ng mga dokumentaryong mga ganyan. Ang dami niyan sa online, sa YouTube, sa Netflix. Habang buhay yung effect dito sa mga biktima ng bang. So kung gusto nyo ganyan, sabi ko, life naman is a choice. Then go. Supportahan nyo si Bangag. Tulungan nyo siya. Pumunta kayo doon. Umpisahan nyo na. Diba? Para mabilisan na. Hindi nyo niisip yung traumatic effect. Long term yan. Mga kababayan. Baka magiging walang saysay inyong buhay. Makaligtas man kayo, dismembered na yung mga eksena nyo sa banga. Wala na yung jutak geninis mo. Well, what's the point? What's the point na mabuhay ka, mga palangga? Yun yung sinasabi natin na itong bangag na ito, isasalang kayo sa kaguluhan kasi pabor yan sa kanila. Pabor sa kanila yan dahil magkakapera yung mga yan. Sabi nga natin, may mga sarili silang helicopter, eroplano, rarampa lang yan ng mga yan, mga palangga, wala na kayo. Kayo, may. Sabi ko nga, meron ba kayong mga visa palangga o passport man lang? Meron ba kayo? You have to wake up. You have to get up.
This is not about ulit-ulitin natin, hindi po ito politika. Ang usapin dito ay para sa inyong kaligtasan, para kayo ay hindi isa lang sa bang-bang-bang. Nagpapaniwala ba kayo? Imagine mo, ang nagpapatakbo ng bansa ninyo ay isang babaeng ahas, smuggler, kidnapper, lahat all in one. Si Bangag ang under desire na pinababayaan ang kanyang asawa na masangkot sa kidnapping, lahat na ng issue, smuggling and everything, extortion, bribery, lahat na po.